Good morning guys! Welcome back sa YouTube channel namin. Ni Papa Bits. Yan for today's video. Hindi pa tayo sana babangon. Biglang bumuhos yung ulan na malakas. Napabalikwas po tayo ng bangon dahil yung mga tuwalya is nandito. So nakuha ko na. Nandun na sa loob. Tas ayan, tumigil naman po yung ulan. Tingnan nyo. As in malakas talaga. Tapos ayan, nagpapaiwan pa po yung kunting tulos sa nit. Yan. Sana lagyan ito ng ng kahit mga 2 metros na trapal para hindi po tayo mag-aalala sa mga nakasampay natin dito kung mayroon pong nakasampay. Pabalikwas talaga tayo. Halos mahulog pa ako sa hagdanan. Tatanong pa ako kay Papa Bits kung umuulan. Sabi niya hindi. Ibababa pa lang ako ng hagdan. Ayun, bumuhos yung malakas na ulan. Tingnan nyo naman na yan. Malakas yung agos. Papunta yan doon sa baba. Kaya tagkapi na lang po tayo. Hindi na tayo pwedeng bumalik pa doon sa taas. Yan, nagsisiksikan na po yung mga hinangir natin dito or nilabhan. Tapos ayan po yung mga tuwalya. Dito ko na lang po nilagay kasi medyo basa pa. Tapos ayan po yung kapi natin. Nakahintay na po sa atin, nakahintay na po yung kape. Kape na lang po tayo. Hindi na tayo pwedeng bumalik doon. Si Jing at saka si Chrislyn is nandoon pa. Yung oras po is 7:00. Kape na lang po tayo, kape. Tapos, may meeting sana ngayon sila Chrislyn sa DLC, alas 8. So, nag-chat na lang po ako sa GC na magpapaproxy. Paproxy lang muna tayo sa meeting. Yun nga, nasabi ko kung ano yung mapapag-meetingan. Kung lahat naman gusto, ako lang mag-isa. Wala din tayong magagawa. So, sabi ko sa perinoksihan ko kung ano po yung pinagmitingan nyo is goods na tayo. Pero alam ko naman yung pagmimitingan nila about sa DLC nila dahil yung provincial meet sa sa November 11, 12 ba yata yun. Sabi nila makakahabol pa daw sila kasi yung ibang grupo is nagpa-practice na. Ay sa pala November 21, 22 nabasa ko na sa GC. Inano na nila, pinost. Ayan, uulan na naman. So, ayan, ulan na naman. Ulan sa umaga. Ang sarap pa talaga itulog. At lalong lumakas pa ang ulan.
Ayan guys, tumigil na po yung ulan at umaraw na po ng napakatinding init. Yan, nagising na po yung mga kiddos. So, yung gagawin natin is magluluto na tayo ng para breakfast. Corn beef po yung lulutuin natin. Tapos, mag-ano po tayo ng tsokolate. Ayan po. Tsaka yung tabliya. For today's ulam sa umaga. Hindi natin dadamihan yung mantika kasi yung corned beef is mamantika na. Gisahin yung sibuyas. So, ayan ha, nagisa na po tayo ng sibuyas. Pero, walang bawang. Sibuyas lang. Lagyan ng kaunting tuyo. Medyo pawalain muna natin yung sabaw, saka natin ilagay yung itlog. Yan, lagyan na natin ng itlog, diretso na lang, hindi po binati. Diretsuhan na. Ayan po. Medyo patuyuin lang po din natin yung tuyong tuyo. Hindi yung basa pa po siya. Mas masarap po ito pag hindi basa. Hindi parang lugaw. Yan, ganito po guys. Yung wala na pong sabaw. Yan po yung masarap. So, patayin na natin para magluto naman po tayo ng tsokolate.
tsokolate. Mukbang na guys. Hiwa-hiwalay. Yan guys. Aray ko. Ko na po, aray ko. Nandito kami sa baba. Ang init. Dito po kami kakain. Sa table 2. Isabaw ang tsokolate. Natukan siya. Tapos may sobra pa na iskabitsi. Natukan siya, natukan. Kain po kayo, kain. Dala na po ito sa ano. Napalitan po yung malakas na ulan ng napakainit naman na araw. Katatapos lang po namin mag-breakfast at tapos na din po ako makapaghugas. So ngayon, nandito po tayo sa may pinto. Yan, tambay lang muna with live sa pupo. At saka yun, kaalis lang ni Jing papunta ng eskwelahan. Magre-release na naman po siya ng mga module din ng mga estudyante niya. Pag uminit yung panahon, mainit talaga. Pag umulan naman, uulan talaga. So ayan, para pong nalinisan po yung kalsada. Malinis na malinis dahil naanod po yung mga dahon-dahon kaninang pag-ulan ng umaga. At saka shout out pala kay Rosanne, birthday po niya ngayon. Happy birthday Ann. Ika-26 birthday po niya. Nasa ngayon parang busy po sila ni Mama Pix kasi meron pong nag-sponsor sa birthday ni Rosanne, yung president ng school nila doon, yung president, kasi naging officer naman po si Rosanne, yung president po nila. Parang binilhan po si Rosanne ng baboy at saka Adidas. So yun, busy po sila ni Mama Pix, nagluluto po sila ngayon. Hindi rin po na zero yung birthday ni Rosanne. Shout out po sa mabubuting puso yung nagpa-simpleng handa kay Mama Rosanne, yung president po nila ng eskwelahan, ka-co-officer ni Mama Rosanne. Ayan guys, gabi na. Lumabas muna tayo. Lumanghap tayo ng sariwang hangin. Andun yung mga housemate natin nasa loob. Kalalait lang at saka katitila lang po yung ulan. So naputol yung pag-vlog natin kanina dahil na-busy po tayo. Wala po akong naipakitang ganap ngayong gabi sa pagluluto ko. Yung ulam pala namin ngayon is naghumba tayo. So ayun, naubos po yung 1 kilong baboy na humba. Halos hindi pa tayo makatikim. Ang ginawa ko, yung humba, nilalagyan ko talaga ng mani. Kahit hindi tayo makatikim ng karne or laman, importante may mani. So yun lang po yung sa akin. So ayan, kalalait lang, tas wala pang internet. Hindi ko po alam kung anong oras po tayo makakapag-upload. Tsaka ayan, medyo umaambong pa ng kunti. Pinalabas muna namin si Shaira
para umihi at saka magpopo dito sa labas. Kasi minsan nagigising kami sa umaga is nandyan nakaabang na po yung ano niya do dyan sa may pintuan ng CR. Lumanghap muna tayo ng sariwang hangin. Kalalait pa lang at saka yan medyo kumikidlat pa at kumukulog at paakman namang umulan. So bukas mapipilitan tayong makauwi nga guys kasi practice na ni Chrislyn sa twiller nila. Alas 8 pa naman yung alas 8 yung oras ng practice nila hanggang alas 5. Niisip-isip ko pa kanina kung uuwi ako kami ni Sansan Chrislyn, tapos yun sasama sila. Gusto ko umuwi kami lang muna nila Sansan Chrislyn, tapos sila Papa Beach dito lang muna kay Jing kasi mabibigla si Jing. Kaming lahat is uuwi, mabibigla po siya, matatahimik yung bahay, tapos siya nandun sa eskwelahan. Tas syempre mamimiss niya po yung pag-uwi niya na nandito po kami. So hinay-hinay lang po yung pag-uwi namin. Kasi alam niyo naman yung Papa Beats na hindi yan magpapaiwan. Pero yun nga, sabi ko kami lang muna nila Sansanog or si Chrislyn nang uwi doon. Kasi sila po yung may practice. Sila dito lang muna. Dito sila. Doon kami muna sa sugod. Bali kami lang muna yung uuwi. Sana. Kasi hindi naman ba gusto ni Mama Walin na umuwi si Christian doon. Kasi sabi pa ni Mama Walin, panay na naman pukuno yung inom. Tapos nandoon sa ibang bahay. Mabibisi na naman. Di naman kahit siya bantay ni Chrislyn sa practice. Mabibisi na naman siya sa mga kabirds niya. Kung anong oras po uuwi ng mga nagbabantay siya din. Minsan mga alas 12 na ng gabi, alas 11, so nadadamay yung isa. Yun po inaano ni Mama Walin. Titingnan na lang natin po yung resulta bukas. Hindi nga tayo naka-attend ng meeting kanina, so ayun. Nakabasa naman po tayo sa GC kung ano yung pinag-usapan na yun. Mag-uumpisa na po yung practice nila Sansan at saka ni Chrislyn kasi yung provincial meet is sa November 21-22 para daw sila makahabol. So ayan, may airplane po na dumadaan. Ayan, airplane po yan. Tapos ito palang bahay na to bakante kasi yung tumira dyan is umalis na nung pagkatapos ng lindol. September 30 lumindol. So umalis sila dito mga September 2 pagka pangalawang araw ng mula sa paglindol. Mag-ina lang po yung nakatira dyan. Ang akala ko yung may-ari na, hindi pa pala. Tapos dito din sa katabi ni Jing, ayan, bakanti po yan. Tapos yan, bakanti po yan. Marami pa pong bakanti dito. Yan, bakanti po yan. Marami pang bakanti. Ito bakanti din. Pero ito parang nakita ko sa loob. Parang maluwag po siya. Ito. Sana kung magpahanap yung amo ni Papa ni Iskidi, dito sila maghanap ng subdivision. Maganda naman po dito. Tahimik. Tapos malapit lang po sa mga parupalingki. Hindi katulad doon sa amin sa Patagbaw na malayo talaga. Talagang sasadyain. Tapos dyan yan. Yan na po yung gate. Maraming bakante pa po dito guys. Doon sa basta marami. Doon sa malapit-lapit sa gate. Meron din bakante. Tapos ito, katabi ni Jing.
ano lang po siya nandito. Parang na pupuna ko Sabado at Linggo lang po yung nakatira dito. Sabado at Linggo. Tas mabait din po yan dito yung katabi kasi mahilig din mamigay ng pagkain. So ayan po yung ano dito, bakante pa ni Jing. Yan. Yan pa yung film na planuhan ni Jing na magkaroon po dito ng ganyan. Lagyan po ng bubong para yung ulan hindi na pumasok doon sa loob. Tas tsaka dito maanuhan na din po parang extension na kagaya lang nito. Asan ba? Ayan. Ganyan. Para hindi na po problema kung halimbawa may mga sinampay. Pagbasa pa, hindi na magkakandara pang kunin para po isilong. Pareho ngayon, naglaba po tayo. Ngayong hapon, lahat ng hinubad namin nilabhan ko. Kasi ngayon, iniisip ko na baka po tayo maka-uwi bukas. Tingnan lang po natin yung sitwasyon or uulan o hindi. Makakauwi naman po kami siguro malilate-late. Baka hindi makaano si Chrislyn. Makapractice sa umaga. Tas ayan, nabasa po yung ano, hindi ko napansin. Nabasa po yung basahan ng kapitbahay. Hindi natin nakuha. Pero wala namang paglalagyan. Sadyang mababasa lang po siya. Yan. Sinisilip na ako ng mga bata kung nasaan ako. Nakapaglaba po tayo. Ayan, nakapaglaba na naman kahit hapon na. Tsaka nag-burn out, nawala ng agas po. Tas ngayon, may light na, pero wala pang internet. Umiinom tayo ng tsokolate, yung sobra po kaninang umaga. Ininit ko. Tas yan, iniinom. hindi na po talaga ako nakapag-video. Ngayong ganap sa gabi nang magluto kasi burn out, nakakandila lang po kami. Hindi po tayo focus. Medyo maaga pa naman, mga pa lang yung oras, pasado 7:00 pa lang ng gabi. As in, wala pang internet. Ayan, makyat tayo dito sa taas kasi maingay sa baba. Yan, pinapagpawisan na po tayo guys kasi inayos ko muna dito yung higaan namin dahil kusot. Kasi pag umaga, diretso lang po kami bumababa. Tapos yung nahuli si Chrislyn, hindi po siya ligpit. Kasi natatakot siya pag siya lang dito sa taas na. Pag gising niya, nawala na kami ng Tito Jing. Todo baba na po siya. Tapos pinapadala ko yung extension wire. Kasi ginagamit ko doon sa baba. Pag-washing at saka pag-charge. Tapos sa gabi, ayan, inaakyat. Kasi yung electric pan dito. So, nagbabato-batupik sila sa Nayos ko muna dito kasi baka po tayo matuloy pag uwi nga bukas na hindi natin maliligpitan. Pero babalik pa naman ako dito para maglaba ng mga ginamit namin kung sakaling kaming lahat is makauwi na. Tapos, hindi pa pwedeng hindi si Christian umuwi doon kasi yung hatid sundo kay Chrislyn kasi medyo malayo yung praktisan nila doon sa bukid. Magagastusan po tayo kung commute lang, pasapasay sa motor. Magagastusan po tayo. Bahala na sila mamawalin yun.
Kasi yung dalawa yung ano. Naisip ko tuloy, sana hindi na lang sila pinasali. Di bali na lang kay Sansan. Kasi si Sansan, kahit ano, mag-commute, ihatid sa umaga, pwede na siyang umuwi pagkagabi. Si Chrislyn talaga is kailangan bantayan mo pa. Ano na po tayo. Hanggang November pa yung sakripisyo natin. Wala nga klase. Kasi break na. Yan, nagkakasayahan sila. Dito si Jing sa pom. Kami si Chrislyn dito sa baba. Magiging timing si Jing dito pag umuwi na po kami. Pwede naman siguro si Papa Bits dito lang kay Jing. Pero si Papa Bits wala namang ginagawa. Hindi naman yan maglalaba, hindi naman yan maglilinis. Oo, pwede magluto. Pero hindi ba niya nagagawa yung ginagawa ko. Ganun pa rin dito. Nandyan sa sopa, palaging nakahiga. 1, 2, 3, go! Ako kay Papa Bits. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Mabuti na po yung nandun lang ako sa sugod. Kami lang ng bata. Kami lang katulad ng pag-uwi namin nila Pinsoy at saka ni Chrislyn. Okay lang naman yun. Kami lang. Parang hindi tayo na pagod. Dito, sus, boy, 1 na lang. Ingay. Babalisan na tayo, guys. Buburit-burit. Maano yung unan. Masisira. Mula kaninang umaga, ngayon lang po tayo nakapagpahinga. Tapos yun, naisip ko naman, pagbalik namin doon sa sugod, ganun pa rin yung sitwasyon. Ay, magawas! Minsan naisip ko guys, ano kaya umalis ako. Tapos hindi magpaalam, tapos hindi tayo umuwi. Yun nga umalis ako na alam nila. Parang nawawalan sila ng Tinitingnan tayo ni Lola. Yung ni Jing. Yung drawing hindi na natapos. Andyan. Pero yung isang drawing na yung lolo is nandoon sa eskwelahan, sa room. Sa ngayon, wala pang kalat dito. Malinis pa rin. Dahil nandito pa po kami. Mga parcel pa yan ni Jing na hindi pa nabubuksan. As in, wala pang internet. Mag-alas baby na. Wala pang internet. Kasi nag-run out pang alas 6. Alas 6. Guluto sana ako, sabay nag-run out. Kasi, alam nyo guys, pinuno ko muna yung pupo ko ng 100 points para po tayo makakash out. So, paka 100 points natin, mga banda, alas 5, naligo muna ako, pero tapos na ako maglaba. Tapos, so, ayun. Pagkatapos kong, kasi nakaupo po tayo sa isang panel. Tapos, na lang po yung kulang natin ng points, mga 1,000. So, umupo lang muna ako sa isang panel.
syempre hahagisan. Tapos nag-live po ako, hindi po makukulik yung 1K points ko sa live ko. Walang maghagis sa akin ng 200 points. So, ayun, naligo muna ko. So, pagkatapos ko maligo, paglabas ko, tiningnan ko, yun, naka 100k na po ako ng points. So, diretso ko agad pinash out. Magkano po yung nakasa-out ko sa 100k is 527. So, ayun, inutusan ko si Christian na ipakas out. Tapos, bumili po ng 1 kilong baboy. Yun nga, plano ko na maghumba yung ulam namin. Hindi na po ako naghintay kay Jing. Kasi pagtawag ni Jing, magpapakuha na po siya. Sabi niya, ma, magpapakuha na ako. May ulam na po dyan. Sabi ko sa kanya, oo. Kasi nahiya naman po tayo na palagi na lang po si Jing nagbibigay. alam na naman natin na medyo kapos din si Jing sa budget. Tapos na po si mamawalin din, kapos na po sa budget. So ayun, na lang po tayo, nagsiguro po tayo na magpupo. So ayun, nakaka-cash out po tayo kanina, nakaulam po tayo. Yun. Nagmukbang sila sa ilalim ng burnout. Yun. Pag light, ubos na yung ulam. Yung natira, mga mani. Sabi ko, yung mani wag niyong itapon. Kasi sinadya ko yun na lagyan po ng mani dahil yun po yung gusto ko. Yung humba na may mani. Dahil doon umaano yung sarap sa mani pag naghuhumba. Doon po naiipon kahit wala na pong karne. Natatawa nga yung mga bata, manilang daw kuno yung ulam ko. Mas sinuguro ko sila. So ayan, wala na tayong pawis. Tuyo na. Tumahimik na sa silong. Tumigil na siguro sa sa paglalaro. Yun. Tuwan ko kung anong oras po tayo makakapag-upload ngayon, guys. Babalik na naman tayo sa barracks. Meron pong namamasko na sa meron na pong namamasko sa October pa man la, nagpapasko na ira. December din na mababalik ha. Opo, dito kuyo, dito no, kuyo. Dito, kuyo. Sa pagkakalam ko yung yung umpisa ng pangangaroling is December 15 or December 6. Ngayon meron na pong nangangaroling. Uy, Ginoo. Advance ko, guys. So, yan guys. Magbabaybay muna ako. Hanggang dito na lang po yung vlog natin for today's video. Bye-bye muna. Thank you for watching. Yung bago pa lang sa channel namin ni Papa Bates, subscribe na po kayo. At saka, thank you po sa mga hindi po nag-skip po ng ads. Shout out po sa mga followers natin at saka silent viewers na palaging nanonood araw-araw po. Thank you po sa inyong suporta. Malaking pasasalamat ko po sa inyo na kahit hindi man po bungga-bungga po yung content ko araw-araw, yung simple lang po na content is nandyan pa rin po kayo. Hindi niyo po ako iniiwan sa iyo. Thank you po sa mga solid follower at sa mga nagsusuporta po sa akin, yung nagbibigay ng blessing, nag-share ng blessing, yung mga concern po, yung mga nagchat-chat po sa akin na minsan wala po akong upload. Ina-update po nila ako, kinukumusta kung ano po yung nangyayari, ganun.
thank you po sa inyong lahat. Malaking pasasalamat ko po na nandyan po kayo. Kasi pag wala kayo, wala po din po ako sa ganito pong pagblablag. So, thank you po sa mga supportan nyo lahat-lahat. Thank you po. God bless us all. And thank you for watching. Bye-bye po. Sana magka-internet na po para maka-upload po tayo ngayon. Bye-bye po. Papa Bits, maingay. Pasensya na po kayo. Talagang ganyan siya. Laging maingay. So, yan. Bye-bye uli.